Good morning, good afternoon, good evening. Today is Tuesday and it's already 11:50. Kakatapos ko lang mag-edit na aking vlog nung Saturday. Makulimlim dito sa amin. Uy, nagsitayuan yung aking balahibo dahil medyo malamig. Kakain na ako. Kain muna ako bago ako magluto para baonin ko bukas. Mamaya kasi aalis kami. Susunduin ako ni Bianan dahil meron kaming dinner date ng mga girls. Best friend din Nico na babae yung kasama namin sa Philippine Food and Culture Fest. Dalawang kababata ni Nico, tapos mother ng kababata ni Nico, and then biyanan kong babae. Parang girls night out siya or girls dinner, something. Since aalis ako dahil may dinner mamaya, inimbitahan din ng tiyuhin ni Nico si Nico para mag-dinner. Para daw hindi magutom si Nico. So since wala akong time mamaya magluto para baon ni Nico, ngayon ko siya gagawin. Wala akong oras na magluto, kaya ito yung aking ulamin. Mag-hot wings lang ako. Itong hot wings na yan, binili to sa akin ni Nico dahil deserve ko daw. Sabi niya sa akin, ang sipag-sipag ko daw dito sa bahay, kaya meron siyang gift sa akin. Sobrang sweet. Hindi yan nakakalimutan ni Nico na pag feeling niya parang ang dami kong ginawa sa isang araw, or pag nafe-feel niya na medyo pagod ako sa gawaing bahay, the next day niyan, meron yan siyang dalang something para sa akin na food. Ayan. Meron ako ditong KFC. Last time, yung dala niya is paborito kong thai na parang snacks. Nabibili siya sa food cart ba? Yun yung dala niya sa akin last time. Hindi naman siya totally snacks, pero sa food truck kasi siya nabibili, kaya para siyang snacks or something. Basta, ipa-flash ko yung picture. Sobrang paborito ko siya since nung natikman namin siya. Sabi ko kay Nico, tingnan niya kung paano ginawa dahil gusto ko talaga siyang lutuin para hindi na kami laging bumibili doon kasi may presyo din yun siya. As in, sobrang sarap niya talaga, uy. Tapos, since merong nag-request sa inyo ng makeup collection, tapos get ready with me video, gagawin ko din siya ngayon since lalabas ako. At we'll see kung gusto ko bang ayusin yung buhok ko. We'll see na lang kung meron pa akong oras dahil 3:45 ako susunduin ni Bianan and magtutuna. So, kailangan ko talagang bilisan dahil magluluto pa ako. Sasawsaw ko dito ang fried chicken. Sobrang sarap nito. No joke. Sa lahat ng kinakain ko, ito yung pinaparis ko. Pwede din siyang iulam dahil meron siyang timpla na basta masarap siya. From Calidad Foods pala ito. Kung gusto nyo mag-order, lalagay ko yung link sa description box. Thank you again, Ma'am Sarah. Tingnan nyo, mga ngalahati na siya. Kagabi, kumain ako ng sardinas. Yung bigay sa akin ni RC na sardinas. Fried sardines. Masarap din yung sardinas na yun. Tapos, nilagyan ko siya neto para maanghang. Masarap siya at makakagana siyang kain. Kung meron kayong sardinas na available sa inyo, yung sardinas na binigay sa akin ni RC, itry nyo. Masarap siya. Hindi siya malansa. Tada! Mga unta. Tamang-tama, meron akong mga questions dito na hindi ko pa nasasagot. Hindi ko to in-include nung Q&A mukbang ni RC dahil para sa akin yung question. Hindi ko siya sinali sa Q&A mukbang ni RC. So, ngayon ko siya sasagutin. Mga unta, magkakamay ako. Sarap kumain magkamay. Mga unta. Question ni Jepoy14 from Instagram. How many Kuya Nico's children do you want? Dati, nung bago pa kami ni Nico, sabi ko kay Nico, gusto ko ng isang anak. Tapos sabi niya, gusto niya 2. Pero ngayon na nagkaka-realize na sa mga gastusin, tapos matanda na kami ni Nico, plano na lang namin ni Nico is isa. Isa is enough. Kung bibiyayaan man, gusto namin isa. From Rochelle Maris, also from Instagram. Do both of you considered adopting if things don't work out? Ang pagkakaintindi ko dito, kung hindi kami magkakaanak ni Nico, kung willing ba kami mag-adapt.
Para sa akin, hindi na. Opinion ko is hindi na. Kasi marami naman akong pamangkin, marami akong mga inaanak. Though, iba pa rin yung anak. Pero kung hindi man talaga bibigyan ng Panginoon ng isang anak, focus na lang namin yung sarili namin sa aming dalawang mag-asawa. From Lorely Estremos, from Instagram again. How to make a relationship stronger. Since magte-10 years na kami ni Nico together, para sa akin, yung respeto talaga, dapat nangunguna yun siya. Respeto sa bawat isa. Dapat hindi yun nawawala. Kung may mga desisyon kayo na hindi magkatugma, dapat respetuin nyo yung desisyon ng isa't isa. Tapos, doon kayo mag-compromise. Kung hindi kayo magkatugma, dapat mag-meet kayo halfway. Then, pinakamalaking role din sa amin ni Nico is yung appreciation sa isa't isa. Kumbaga, nakikita ng partner mo or nakikita ka ng partner mo kung ano yung ginagawa mo araw-araw. Ina-appreciate ka niya lagi. Dapat sa lahat ng bagay, kahit ano pa yun, kung hindi man kayo magkakaintindihan, dapat pag-usapan nyo siya ng mahinahon. For example, nagtatampo ka sa kanya, i-open up mo sa kanya yun pag okay na kayo. Pag ready ka nang ma-open up sa kanya kung ano yung mali niya or kung ano yung hindi mo nagustuhan sa kanya, dapat pag-usapan niyo siya. At dapat sa isang relasyon, hindi lang gusto ng babae or gusto ng lalaki. Sa isang relasyon, hindi mawawala yung away. Iba-iba naman tayo ng ways kung paano i-handle ang relationship. May iba na hindi natutulog pag nagkasamaan ng loob. Sa amin naman ni Nico, nag-work yung pinapakalma muna yung sarili. Tapos, take your time kung kailan ka magiging okay. Tapos, pag-usapan niyo. So, communication is the key. Yun yung nag-workout sa amin. Iba-iba tayo ng diskarte. At lastly, yung compliment sa isa't isa. Iko-compliment nyo yung isa't isa. Yung compliment na galing talaga sa puso mo. Hindi yung compliment na basta-basta lang. Kumbaga, para lang makompliment siya. Hindi ganun. I-compliment mo siya na totoo yung nasa puso mo talaga. Question ni Ellen Braza 7145. Sa YouTube to siya. Happy birthday, Inday, and more happy moments and healthy life sa inyong dalawa with the family. And following your vlog, why andalang mo na lang mag-upload ng videos? Are you preggy again? Hello po, Ma'am Ellen. Marami na din akong messages na natatanggap na pregnant na ba daw. Hindi pa po. Madalang lang akong mag-video dahil wala akong ganap dito sa bahay. At ayoko namang mag-deliver sa inyo na puro linis na lang tapos luto. Though marami pa rin sa inyo ang nanonood ng mga luto-luto ko. Nasa isip ko kasi, nauumay na ako sa mga vlogs ko na paulit-ulit lang. As in, everyday talaga yun yung routine ko. Pagkagising, maliligo, tapos maglilinis, magluluto. Yun lang talaga yung routine ko dito sa bahay. Nagsasawa na ako sa mga vlogs ko. How much more kayo? So, yun yung inisip ko. Pag mag-vlog ako, yung may ganap na lang. Tanong ni user C15KL6ZC8J. Hello, Miss Anne. Question po. Sa ilang taon paninirahan sa Germany and pakikisama sa family ni Nico, anong traits nila ang nahirapan kang mag-adjust or pakisamahan sila? Shoutout na rin. Thank you! Magsi 7 years na ako next month. At pinaka-gusto ko sa kanila is yung nandyan sila kung kailangan mo sila. One text or call away sila. So far, in Jesus' name, wala naman akong traits na nahirapan ako mag-adjust kasi sila yung nag-a-adjust sa akin. Yun yung siguro pinakagusto ko sa kanila. Kumbaga, kino-consider nila kung ano yung nakalakihan ko. Hindi nila ako binabago at tinatanggap nila ako kung ano ako at kung ano yung nakasanayan ko. Pag nag-gathering kami, number 1 talaga akong tinatanong nila kung ano yung gusto kong kainin or saan kami kakain, anong restaurant gusto kong kainan. As in, ganun nila ako ka-spoiled dito. Tapos, hindi nila pinapa-feel sa akin na mag-isa ako dito. Lalong-lalo na yung pumanaw na lolo't lola ni Nico. As in, sila yung parang the best. Nung baguhan pa ako dito, si Nico, na-destino siya sa iba't ibang bansa. Lagi siyang pinapadala sa iba't ibang bansa. Every time na wala dito si Nico sa Germany, araw-araw akong binibisita ng lolo't lola ni Nico tapos dinadala sa iba't ibang restaurant. Sobrang blessed ko lang talaga sa mga biyanan ko. Kahit na may iba-ibang pamilya na sila. Kasi nandun pa rin yung feeling na hindi nila ako pinapabayaan. Matatawagan ko sila anytime, anywhere. From Yeli9208. Paano mo nasabing si Nico na is the one for you?
I hope masagot because I have a foreign partner as well from UK naman. I think maraming beses ko na itong na-mention sa mga vlogs ko pero hindi ko lang matandaan sa ang vlog. Nasabi ko siya na yung binigay sa akin ng Panginoon dahil kahit na LDR kami, yung consistency nandun pa rin. Nung LDR pa kami, nagtatrabaho siya sa kumpanya nila. Kahit nga gaano ka busy, gumagawa siya ng paraan na makapag-chat sa akin or makatawag sa akin. Kahit na 5 minutes na tawag lang, nafe-feel ko na seryoso talaga si Nico sa akin. Sa LDR namin ni Nico, hindi ko talaga masasabi na matagal kaming nagka-LDR ni Nico. Dahil si Nico, nagbabakasyon yan siya. Pinupuntahan niya ako sa Pinas 2 times a year. Para hindi ko ma-feel na LDR kami ni Nico. Every night talaga kaming nag-video call. Yung work ko is until 11 or 12 or 1 a.m. Kasi nga, nasa resort tapos nasa cocktail bar. Closing time namin is pag wala na talagang guest. After that, mag-video call kami kaagad ni Nico. Mafe-feel mo na siya na yung magiging partner mo pag kayong dalawa, laging yung sinasama yung isa't isa sa mga pangarap nyo in the future. Parang hindi mo makikita yung future mo nang wala siya. Maisip ko sa sarili ko na hindi na ako mag-aasawa ulit kung magkakahiwalay kami. Yung ganun na mga thoughts. Tapos parang meron din sa thought na hindi mo kakayanin pag nawala siya, ganun. Kung seryoso naman yung lalaki sa inyo, lalo na LDR, mararamdaman at mararamdaman nyo yun. Makikita nyo yun sa efforts niya. Kahit na gaano ka-busy ang tao, kung seryoso siya sa inyo, wala yan siyang mga alibis or mga dahilan na hindi makapag-communicate sa inyo or makapag-update kahit isang chat lang. From Riza Cassandra Cabalo. If nagpapadala ka sa mga magulang mo sa Pinas, nagbibigay din ba si Nico? Salamat po and God bless. Pa-shoutout din po. Kung nagpapadala ko sa Pilipinas, hindi nagbibigay yan si Nico. In case lang ng mga emergency matters. Pero yung mga pang-allowance ko lang sa pamilya ko, hindi yan siya nagbibigay. Yung allowance ko at sweldo ko sa pag-YouTube, yun yung kinukunan ko pang padala sa Pinas. From Crescencia Saladino 2462. Ask ko lang po, meron po ba kayong grabing away ni Nico? Ang cute kasi nung sinusuyo ka niya dahil sinigawan ka. Meron din kaming matinding away. Siguro sa halos 10 years namin ni Nico ngayon, 2 beses lang yung grabing away namin na hinihiwalayan ko siya. 2 beses yun siya. 1 beses sa Pinas, tapos 1 beses dito sa Germany. Nagkaroon din kami ng times na hinihiwalayan ko siya, pero thank God, hindi siya pumapayag na maghiwalay kami. Matagal na yun. Nung away namin doon sa Pinas, matagal na yun, mga 2014. 2013 kami nagkakilala, tapos 2014 kami nag-away ng bonggang-bongga na hiniwalayan ko siya. Tapos, 1 beses is dito sa Germany, bago lang din ako. 2016 ako dumating dito, I think mga 2016 or 2017, mga ganun na year. Nag-away kami ng once na sabi ko sa kanya, uuwi akong Pinas at maghiwalay na kami. Tapos, hindi siya pumapayag. Pag nag-aaway kami ng malala, umiiyak siya. Tapos, pag umiiyak siya, naaawa ako sa kanya. Umiiyak na din ako. Nag-iiyakan kami. Knock on wood, wala kaming wood. Toy. Puwera usog. Until now, hindi yun siya naulit. Hopefully, hindi na siya maulit. Yung panunuyo ni Nico, lagi yan siya. Kung nandito yan si Nico, hindi lang siya nakikita sa vlog. May nagtanong sa inyo kung sweet ba si Nico off-cam or ganun din ba yung pinapakita niya sa camera. Sa likod ng camera, mas po ang pagka-sweet ni Nico. Pag nandito kami sa bahay, as in, para yan siyang toko na nakadikit sa akin. Ang sarap lang din sa pakaramdam dahil until now, magti 10 years na kami, ganun pa rin siya. Para hindi pa rin nawawala yung paglalambing niya, yung laging nakayakap, laging nakahalik, sana all. Ganun po talaga siya. Last question na pala yun. So anyway, it's already 12:32 at magluluto na ako para baonin ni Nico bukas. Magluluto ako ng Bicol Express. Bet din ni Nico ang Bicol Express. Tamang-tama, meron din akong bagoong dyan. Titingin muna ako ng video para sure. Nakapagluto na ako dati ng Bicol Express. Pero gusto ko pa rin tumingin ulit ng video para sure ba. Tamang-tama, meron din kaming siling haba dyan. Parang feeling ko ang sarap i-adobo nito. Ayan na siya. Hugas lang ako ng kamay. Then, titingin ako sa video kung paano siya lutuin at kung ano yung ingredients. Nag-chat si RC. Nagpalaway. Ayan o. Nagpalaway siya ng ramen. May batasan. Tingnan natin kung ano yung mga ingredients. Pag ako kasi na
luluto, hindi ko ginagaya yung mga measurements. Yung ingredients lang talaga. Mag-start ako magluto. Ang ginawa niya is, magpapainit siya ng oil. Mainit na ang oil, so lagay ko na itong bawang. Lagay ko na ang sibuyas. Lagay ko na itong meat. Kabuang, nakalimutan ko. Dapat pala pepper muna bago ang karne. Lagyan ko na lang siyang pepper. Nakalimutan ko eh. Ngayon ko na lang siya lagyan. Kaya panlasang Pinoy, bago niya nilagay ang karne, naglagay muna siya ng paminta. Eh, nakalimutan ko kaya reverse. Nag-brown na siya lahat. Sabi ni panlasang Pinoy, pag ganitong kulay na, lagyan na daw siya ng tubig. Tansya-tansya lang tong akin. Takpan siya at palambutin. At siguro, habang nag-aantay ako dito, since 1:17 PM na, mag-ayos na ako ng buhok. So, sana lang hindi masunog yung aking niluluto doon sa baba. Maglalagay lang ako ng sunscreen. Ito yung aking sunscreen na budol sa akin ni Ellen. Maganda to siya dahil watery siya. Nagugas ako ng kamay before applying something. Magli-lipstick ako. Punchy ang shade nito. Since Get Ready With Me talaga to siya, pag dumalabas kami ni Bianan, hindi talaga ako nagme-makeup. Ngayon, date daw to. Magkikilay ako ng very, very light. Ito yung gamit ko. Brow Ultra Slim. Pina-follow ko lang yung kilay ko. O, diba? Maglagay ako ng brow mascara. Lagyan ko lang ng kaunting color yung aking eyelids. Konti lang. Medyo brown-brown lang. Etong makeup na to, sobrang tagal na to sa akin. Bigay to sa akin ni Ate Jenny. Hi, Ate Jenny! Gusto ko lang maglagay na to. Hindi naman talaga ako marunong mag-makeup. Try lang. Yan lang. Diba? Sobrang bilis lang. Tapos, mascara. Ito pala gamit ko. From Maybelline Classic Volume Express Waterproof. Ito yung pinakamura na mascara. Bet kong maglagay ng eyeliner. Pero, ang ilalagay ko is itong brown. Ayan o. Pang shadow lang. Maglagay lang din ako ng konti dito sa under eyes ko. Under eye ba or waterline? O, pak. Bahala na. Maglagay ako ng konting blush. Pink. Ewan ko ba, hindi ako mahilig sa blush. Kaya very light lang nilalagay ko. I mean, yung wala talagang makikitang blush ba. O, diba? Wala talaga. So, ito yung aking suot na dress. Ito siya. Bigay lang dito sa akin ni Ate Heidi. Thank you, Ate Heidi. 3 to 4 years na siguro to sa akin. Tapos na yung aking niluluto doon. Mahinhin tayo for today's video. Tapos na ako. Ito na yung aking outfit. Mamaya ko nalang pakita sa inyo yung makeups ko. Konting-konti lang naman yun. Parating na dito yung biyanan ko for sure. Final outfit is ito na lang talaga. Dahil ayaw kong mag-pointed na shoes or close shoes or anong tawag doon, mag-stiletto. Baka ma-overdress ako. Ang haba ng legs ko, tingnan dyan. Tada! Nagpalit ako dahil hindi talaga ako comfortable sa aking suot. I mean, okay naman siya. Kaso nga lang, sobrang nagbabasa yung kamay at saka paa ko. Pagbasa yung paa ko, hindi ako komportableng mag-heels. So, nagpalit ako. Nagsuot ako ng socks. Na iba lahat. Nagbago lahat. Oh. Diba? Since casual lang yung ating suot, magpapalit din ako ng bag. Ito yung gagamitin ko. Oh, pack. Nag-iba yung aura, uy. Feeling ko na mali ng message si Bianan sa akin. Kasi ang sabi niya, pipick upin niya ako ng 3:45. Eh, anong oras na? 4:15 na. Eh, never pa yung nalilate si Bianan. What do you think? Ganito ba or may strap? Ganito lang or may... feeling ko ganito lang. Walang strap. Mag-TikTok muna ako kasi minsan na lang ako nakakapag-TikTok pag nakapag-ayos ako. Follow nyo na lang ako sa TikTok para mapanood nyo yung mga walang kwenta kong sayaw. Andito na si Bianan. Hello, Schlimmfies. Good morning, good afternoon, good evening. Kakarating lang niya. It's
5:39. Nandito na kami sa restaurant at makakapag-film ako dahil nasa corner kami. Wala pa yung mga kasamahan namin. Titingin na lang muna ako sa menu. Ich weiß nicht, was das. Was ist du? Hallo, Chef, hallo. Hallo. Wasser für mich bitte. Ich bin immer noch nicht sicher. Kannst du noch weiter überlegen? Guten Appetit! Tada! Tapos na kami. It's already 8:30. Kakarating ko lang. Before ko pala i-end itong vlog. Sabi ko kanina na papakita ko sa inyo itong aking makeup. Hindi naman to siya madami. As in, ito lang talaga. Meron ako ditong brush. Hindi ko pa siya ginagamit. From Morphe. Bigay to sa akin Ate Jenny. Hello, Ate Jenny. Until now, hindi ko pa rin siya ginagamit kasi nasasayangan ako. Pero, feeling ko, kailangan ko siyang gamitin para worth it naman yung pagbigay sa akin ni ate. Para ma-ROI ko siya. Meron ako ditong brushes. Matagal na din to. I think 2018 ko to nabili. Meron pa akong ibang brushes. Pero, hindi ko alam kung saan ko siya nalagay. Siguro, nandun pa siya sa garahe. Ito, Morphe. Sobrang tagal na nito. Expired na to, pero hindi ko pa rin siya tinatapon. Nakita nyo to kanina. Ayan o, sobrang ganda ng mga colors. Bigay to sa akin Ate Jenny. Kasama na to. Trio Blush. Ayan. Morphe na finishing powder. Ito yung mga pinadala sa akin ni Ate Jenny. May kasama pa tong lipstick. Meron ako ditong hair oil, sunscreen. Tinatapos ko muna to siya kasi sayang. Ito yung budol sa akin ni Ellen, which is La Roche-Posay. Tattoo brow pencil. Brow styling soap. Pero hindi ko to gaano ginagamit dahil hindi ko alam kung paano siya gamitin. Ay, nandito pala yung mga Sanrio ko. Ay, kabuang. Nandito pala siya. Bumili pa ako nung Saturday. Meron ako ditong lipstick. Ito yung mga paborito kong lipstick. Ito naman is Charm. Dalawang styling finishing stick. Mascara. Ito yung gamit ko kanina. Mascara from Atomy. Bigay ito sa akin ni Ma'am Mel. Glow Tint Brow Mascara. Bigay to ni Ma'am Mel sa akin ng Atomy. Meron ako dito CC Cream ng L'Oreal. Lipstick again. Bigay to sa akin ni Sis Jo. Birthday gift niya sa akin from Happy Skin. Shut Up and Kiss Me. Binigay to sa akin ni Sis Jo kasama ito at saka ito. Andito din pala yung aking mga hairpins. Akala ko nawala ko din to. Meron ako ditong Fit Me concealer, mascara from Essence to, nag-iisang sponge mascara from Estee Lauder, Chanel na lipstick, free sample na natanggap ko nung nag-order ako sa Chanel website ng perfume. Meron din tong kasama. Ito siya, Chanel na mascara. Meron ako ditong brow mascara, eyelash curler, eyebrow homemade from Anastasia Beverly Hills. Bigay to sa akin ni Ate Mile nung birthday ko last year. Meron tong kasama na angled brush at saka spoolie and then brow mascara. Meron din ako ditong eyebrow pencil na ultra slim from Maybelline. Meron ako ditong NYX na eyeliner. Ayan, konti na lang. Ito siya is eyeliner na color brown from Essence. Meron akong Bad Gal mascara from Benefit. Bigay to sa akin ni Ate Mile. Sobrang tagal na din ito. Meron akong chopstick from Carmex. Tattoo brow. Ito yung ginamit ko kanina. Lip balm. Yun lang ang laman ng aking makeup something. Or yun lang yung aking makeup collection. Sa nag-request ng makeup collection, wala talaga akong collection ng makeup. As in, dahil hindi naman ako mahilig mag-makeup. Kilay at saka lipstick, okay na ako dun. So anyway, wala naman na akong gagawin. Magtutoothbrush na lang. Tapos itatanggalin ko na tong aking mga kolorete. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Cheers. Gute Nacht. Amping.